apologetical arguments, sabi ni Josh, son, anak, at the end of the day, you will have to decide what to listen to and what not to listen to. Okay? Nasa sa atin yung kung ano yung mga bagay na papakinggan natin at hindi natin dapat pakinggan. Ano ho? Alright. Sabi nga po sa Oxford Dictionary noong 2016, okay, yung word na post-truth. Have you heard of that word? Post-truth. Okay? Yung post-truth na po noong 2016 ay word of the year. Sino dito gumagamit ng, siguro, masikat siguro, Merriam-Webster? Sino nakakilala kay Merriam-Webster? Yung kapitbahay natin sa may kanto? Si Merriam. Okay. Meron yan, makikita nyo, word of the day. Diba? Makikita nyo yan. Kasi ganun na yung online eh. Pag may app ka, ganun din. Kahit yung Oxford, ganun din. Okay? May word of the day. And ang sabi noong 2016 sa Oxford Dictionaries, ang word of the year, yung nag-boom, yung biglang madalas gamitin ng societies natin is the word post-truth. Sino nakarinig ng word na post-truth? Sino familiar? Ay, hindi. Sa US lang siya sikat, hindi sa atin. No? Salamat sa Panginoon. Papaliwanag ko mamaya. Yun ay word of the year in 2016. Okay. Anong ibig sabihin ba ng post-truth? Ito yan. Relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential. Yung, ano bang example ng objective fact? Yellow is yellow. 1 plus 1 is 2. You are right now sitting down. Okay? Objective facts. Ang sabi, post-truth, ang pinaka-idea ng post-truth is, kahit ano yung objective facts mo, okay, during, especially itong mga nakaraan nating na dekada, hindi ganun kahalaga. Less influential po siya in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief. Ang pinaka-idea po, people focused on subjective reasoning. Subjective truths. Okay? Kaya yun yung pinakabuod ng salitang post-truth. Ano? Ngayon, nasa age na po tayo ngayon na nagpapasalamat, ito yung pinagpapasalamat ko sa Pilipinas, hindi pa masyado. Pero as you know, na ang Pilipinas po is a follower of nations. Paano follower of nations? Kapag sumisikat sa ibang lugar, gusto natin meron din tayo. No? Kung siguro maraming death toll sa ibang bansa, gusto natin, dapat kami din. Ano? Gusto natin follower of nations tayo, yan ang Pilipinas. And ayun yung nakakabahala. Ano yung mas nakakabahala? Even Christian churches just going on with the flow. 'Di ba? Hindi na kahit mga simbahan, bumababa yung kanilang discernment or yung kanilang wisdom kung paano masasabi yung truth from error. Ayun yung mas nakakabahala sa panahon po natin ngayon. Kung kaya, bilang simbahan, dapat nandoon yung ating reasoning, nandoon yung pag-iisip natin na ito tama, ito mali. Ito yung dapat, ito hindi. Okay? And so, in a world of million voices, anong mapalabas yun? Okay? Okay, sa lugar na maraming ingay, dapat we can learn to listen to only important voices. Anong sabi ng prayer ni Jesus Christ sa John chapter 17 verse 17? Pakabanalin mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Ang Biblia ang katotohanan. And I pray na this morning, this topic or this sermon will bring clarity to each and every one of us. Let's pray. Lord God, maraming salamat po ulit that we have this liberty of worshiping you and studying your word. I pray, O God, na ito pong mga opportunities na ito at advantages namin bilang simbahan dito sa urban and gayon din po na may kalayaan na makagawa ng ganitong gawain ay masulit po namin para sa ikaluluwalhati ninyo, para sa ipapakinabang ng mga mananampalataya. Muli, Panginoon Diyos, kayo po ang kumilos. Umaasa lamang po kami sa banal niyong Espiritu na siyang magtuturo po sa amin sa umaga pong ito. Ito po aming dalangin na may papuri pagsamba sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. First, okay, the world of marriage. The world of your truth versus the truth. Ayan yung sikat ngayon, no? Your truth versus the truth. Ayan yung una natin pag-usapan. Ito A. Okay? The world's modern mantra. Ano ba yung mantra po ng mundo or panahon po natin ngayon? Madalas,
napakasikat na, di ba? Ngayon siguro sa Pilipinas, you deserve. Pansin nyo, most ng, yung voice ng mundo natin ngayon, nakafocus sa you. So ang attitude natin, me, I, mine. And so the world's mantra today is live your truth. The world's mantra today is speak your truth. It's about my truth. It's about your truth. Pero ito yung mahirap dyan. What if yung truth ng isa is contradicting yung truth ng iba? Nagkakaroon ba kayo na pag-iisip when you are in your school, in your company, nasa ibang lugar kayo, in your circle of friends, na magbibigay siya ng truth niya, tapos imbis na to bring a good argument, sasabihin mo, let's just agree to disagree. Wag na lang natin pagtalunan, okay na yan. Yung tinatawag na pluralism. We have differing opinions, we have differing ideas. Siguro tama ka, baka tama rin ako. Pareho kayong may tama. Anong gagawin natin if you have differing or contradicting views? Tingnan ninyo Okay? Alam niyo yung sikat na sikat simula noong 2016? Yan yung natin, 2016, sa panahon natin ngayon, 1 decade. Okay. Nauso na yung tinatawag na fake news. Anong sinasabi ng mga tao? Itong source na yan, bias yan. Hindi ko dapat pakinggan. Ito, mapagkakatiwalaan yan. Ano yung ginamit mo na lens to say what is truth and what is not true? Paano natin nasasabi na yung isang source ay bias o yung isang source ay unbiased? Kaya pa nag-usap tayo ng politics, lalo na yung mga keyboard warriors sa social media, lahat talaga nagiging espesyalista. Napansin niyo ba yon? Lahat na lang naging magaling na na politician, Naging matatalino bigla yung mga tao from 2016. Ewan ko, napansin niyo yan, Tayo na yung nagdi-decide. Post-truth era na tayo. I have my truth, you have your truth. Ano ba pinag-uusapan natin na mayroong versions of truth? Moral and ethical stances. Yung kinatatayuan natin. Meron mga nagsasabi na yung abortion is okay lang. Bakit? Katawan ko naman to Anong sabi ng iba? My body, my rules. Bakit sa akin itong katawan na ito? Anong pakialam mo? Pakialam mo yung sarili mong katawan. Parang totoo naman, parang tama naman, no? Mayroon din na nagsabi na abortion is wrong. Abortion is murder. Paano din masasabi ko anong tama at kung anong mali doon? Baka tama rin naman talaga yung iba. My body, my rules. O baka mas tama yung abortion is murder. Ano ba? Paano natin masasabi yung anong talagang truth doon? Or parehong truth? Parang hindi ata pwede, Religious and spiritual beliefs. Merong versions ng religious and spiritual beliefs. May nagsasabi na kami lang ang tama. Ito, kailangan sumali ka sa religion na ito, sumali ka sa grupo na ito, kasi ito lang ang tama. Pag wala ka dito, ikaw yung tama. May tama ka. O kaya may mga nagsasabi na, ang Diyos, marami lang pangalan. Parang pagpupunta ka ng Cubao, maraming kalsada, pero isa lang din ang kapupuntahan. Di ba? May nagsasabing ganyan? Yung target natin, yung goal natin, langit. Pero may iba't ibang daan patungo doon sa langit. Hindi lang isa ang daan. Kaya merong 500, 100, 300, 500, tamang daan. Okay? May iba't ibang bilis. Para di ba nasabi na ito talaga yung tama? And I can remember even some long-time Christians asking me this question, Pastor, paano kung tayo yung mali? Naisip nyo na ba yan? Lalo na kung matagal na kayo nag-church? Pastor, paano kung tayo yung mali? Naniniwala talaga sila doon. Some people even die for their belief. Di ba? Paano kung tayo yung mali? Nako, ba't ba ako nagsimba dito? Kukwestiyonin pala kung tama akong Kristiyano, kung tama ba itong pinapaniwalaan ko. Okay? And so, God provided us a counter-culture declaration. Okay? Sa gitna na maraming boses, sa gitna na maraming nagsasabi na versions of truth, God has provided us a counter-culture declaration. Anong gamit natin? Salita ng Diyos. Okay. Salita ng Diyos. Hindi sinabi ng Panginoon na, bahala ka, kung anong truth mo, galangin ko. Hindi. Ang sabi ng salita ng Diyos, God's word is the truth. Okay? Dali natin sa English version. King James po ito. Okay, John 17:17, ang sabi doon ni Jesus Christ, sanctify them. Tayo po yun. Sanctify them through thy truth. For thy word is truth.
That's it. Period. There's no versions of truth. Okay? There's no other truth. Only the Word of God is truth. Pastor, paano natin pangahawakan na yung Bible lang talaga yung truth? Alam nyo, hanggat hindi mo yayakapin yung katotohanan na yan, na yung Biblia lang yung totoo, mamalaitin mo yung salita ng Diyos. Magkakaroon ka talaga ng ibang versions of truth. Hanggat hindi mo tanggap na ito lang yung tanging katotohanan. Okay? Tingnan nyo ha, yung word na sanctify. Ano naiisip nyo pag binring up yung word na sanctify? Medyo kasi theological term para sa iba sa atin, ano? Sa Tagalog kanina, sa nilagay natin dito, ang Tagalog nun is pakabanalin. Okay, pakabanalin. Pero kasi, alam niyo yung tinatawag na wala kasing laging absolute equivalence yung word from English Tagalog or Tagalog to English. Walang laging absolute equivalence. And so, yung word na sanctify na sinasabi ni Jesus Christ dyan, ang ibig sabihin po ay set apart. Okay? Kaya sa Tagalog, pakabanalin. Alright. Sabi ni Jesus, Ama, ihiwalay mo yung mga tao ko. Ihiwalay mo yung mga mananampalataya ko sa mundo. And so, yung salita ng Diyos, yung nagsaset apart sa atin kumpara sa mundo. Paano ka mahihiwalay sa mundo? Paano ka magiging different sa mundo? Salita ng Diyos. Kung hindi mo pa rin tanggap yan, you are still one with the world. Okay? Salita lang ng Diyos, wala nang iba. That separates us. Ngayon, tingnan nyo ito ha. Balik naman tayo ng konti sa Old Testament. Pwede kayo mag-disagree sa akin dito. Mas maganda yun kung may stronger argument. Pero ito ha. Ano yung mga pinagbabawal na pagkain ng Diyos, okay, sa Old Testament? Ha? Number 1, bawal yung baboy. Di ba? Ano nyo kung bakit bawal yung baboy? Kasi mahal na ang kilo. Malapit na sa presyo ng baka. Alam nyo ba? Magkano ang kilo ng baboy ngayon dito? 450 sa Lagro. Sabi ko, magbabaka na lang ako. Bakit 450 ang baboy na yan? Hindi. Biro lang ha, baka may maniwala. Mag-preach kayo sa imang mga bata. Alam mo ba, bawal ang baboy kasi mahal. Hindi yan. Okay, bawal yung baboy. Ang pwede, baka. Tama? Bakit? Sabi ni Tita Lina sa may senyas. Sabi niya, parang sa sabong yan ha. Hindi, kasi yung sa paa daw, sa paa. Kailangan, ang sabi ng Old Testament sa Mosaic Law, dapat cloven. Cloven din naman yung baboy, no? So pwede. Kaso nga lang, dapat one that cheweth the cud. Damo lang yung kinakain. Damo lang, hindi pwedeng halo-halo yung kinakain. Tapos yun, hati yun, no? Kaya hindi pwede yung kabayo. Kasi yung kabayo, buo yung paa, hindi hati yung paa. Yan. Kaya hindi rin pwede kabayo, hindi rin pwede yung camel. Yan. Baka lang, pwede kalabaw, baka, ano ba? Bison. Social, no? Kala mo, meron tayo dito na, ha? Deer, pwede yung deer. Yan, okay? Ngayon, maliban doon sa mga sinabi naman, bawal yung ganito, bawal ganyan. Bigyan niyo ako sa tingin niyo, bakit pinagbabawal kaya ng Diyos? Tsaka bakit pwede sa Diyos yung baka? Given, kumakain lang dapat ang damo, dapat hati yung paa. Gets yun? Pero bakit? Ito ha, isipin niyo mabuti. Anong mas mataas ang cholesterol? Sabi ng iba, health reasons. Sige, punta tayo sa health. Anong mas mataas ang cholesterol? Baboy, baka? O, kita na nyo? Kaya pag kumain ka ng bulalo, di ba? Hello, Jesus. Di ba? Napapalapit ka sa langit pag kumakain ka ng baka. No? So, hindi sa for health reasons. Hindi naman talaga kasi mas mataas actually kasi yung taba ng baka nakahalo sa laman. Lalo na kung yung mga mamahaling klase ng baka, no? Nakahalo sa laman. Yung baboy actually, alam nyo kung bakit? Yung taba ng baboy, nakahiwalay. Napansin nyo, kaya nga ang pinakamurang bahagi ng baboy sa mga namamalengke, ano pinakamura? Pigi at saka kasim. Yun yung pinakamura, yung pag bumibili kayo sa palengke, tinuruan ko yung paano mamalengke, no? Pag bumibili kayo sa palengke, pag sinabing laman, pigi yun tsaka kasim. Dito yun. Ano yung pinakamahal? Lempo, belly. Bakit? Nagahati yung taba tsaka yung laman. Yun yung pinakamasarap, yung may taba. So bakit pinagbawal ng Panginoon? Maganda pala yung sa baboy. Yung baka pala ma-cholesterol. Narinig ito sabihin ko na, kay John MacArthur. Sabi niyang ganun, ito yung magandang nilatag niyang reason. It sets them apart. Israel, other nations. Okay? Before even the Islam, ha? Okay. Sila lang yung tanging bansa, even go back to the story of Daniel, makikita nyo ito,
it sets them apart from other nations. Ang Israel lang yung dapat baka lang yung kakainin or chewing the cud or yung hating paa. Sila lang yung dapat yung isda may kaliskis kaya hindi pwedeng hito. Alam nyo, bawal yung lobster, bawal yung shrimp. Ay, kamahal. Kasarap pa naman nun. No? It sets them apart. Samantala yung ibang mga bansa, lahat pwede nilang gawin. The point is, yung salita ng Diyos, yung prinsipyo ng Panginoon, gagawin kang iba, iibahin ka niya, it will set you apart from the world. Kung kaya, if you are truly being transformed by the Word of God, expect it na dapat nagiging iba ka sa mga kasama mong hindi mananampalataya. Kapag hanggang ngayon, pare-pareho kayo ng wavelength, pare-pareho kayo ng opinion, pare-pareho kayo ng kinatatayuan, teka lang, baka walang transformation na nangyayari. Kapareho mo pa rin sila. Baka walang salita ng Diyos. Because this should set you apart. Ano? Okay. Ito. Paano tayo makakuha ng truth? Simpleng-simple lang. Number 1. Ano sabi ni Jesus? Siya yung truth. Truth is a person. Jesus Christ is the truth. Anong sabi niya? John 14:6? I am the way, the truth, and the life. Okay? Ano sabi ni Jesus? Siya yung pinaka-embodiment ng truth. Kung si Jesus gagawin mong libro, magiging Bible. Pag yung Bible, gagawin mong tao, si Jesus. You want to know the truth? Kinakailangan mo si Jesus Christ. At papaano nagiging bahagi ng buhay mo si Jesus Christ? Repentance and faith. Okay? Repentance and faith. Kinakailangan maging totoo kang mananampalataya. Not just intellectually, but relationally. Ay, nandito ata. Nandito nga. Okay. So, kinakailangan kilala mo si Jesus Christ. Okay? Personal. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Alam niyo ba yung mga demonyo kilala si Jesus? Pupunta ba sila ng langit? Hindi. You can know Jesus by name. You can have heard about Jesus Christ. Okay? Baka napagkwentuhan nyo ng konti si Jesus Christ, pero that does not mean that you are a Christian. Okay? Hindi mo lang dapat siya kilala na, alam ko yung tungkol kay Jesus, pinanganak siya doon saan siya pinanganak? Bethlehem, ha? Bethlehem. Okay. Sabi niyo, Salagro? Wala, hindi dito. Malayo masyadong lakad yon. Okay? Alam mo siya by intellect. Pinanganak siya sa Bethlehem. Nanay niya si Mary. Okay? Alam mo, ng 12 years old, pumunta siya ng Jerusalem para mag-offering. You can know all of the details, but if you do not know Jesus Christ intentionally, personally, relationally, you do not have the truth. Okay? Kinakailangan kilala mo si Jesus Christ. Kailangan gets mo na siya yung embodiment of truth. Alright? Second, how can you get truth? Alright? Hindi social media. Hindi Merriam-Webster. Siguro makakuha ka dyan sa encyclopedia ng Oxford. Alright? You can get the truth by revelation ng Holy Spirit. Teka lang, bakit parang ang gulo-gulo ng mga bata? Para tayo nasa palengke pa rin. Okay? Ilustrasyon lang mga anak ang palengke. Wala tayo sa palengke. Okay. Alright. Kung pwede nyong, meron ata dyan mga kapatid, meron ata dyan gamot. Para makatulog mo na. Joke lang ha. Yung gamot. Okay, may maniwala. Ginagamutan pala yung tao, mga bata sa simbahan para makatulog. Okay. So ano sabi ng John 16:13? Howbeit, when person, hindi po siya force, the Spirit of truth is come, He will guide you into all truth. Number 1, how you can get truth? Know Jesus Christ personally. Second, how can you get truth? Holy Spirit. Kinakailangan mo ang Holy Spirit. Kaya, sa mga nagbabasa ng Bible, dapat lahat tayo nagbabasa ng Bible. Alam nyo ba na tanging Biblia, tanging salita ng Diyos, na yung habang binabasa mo yan, present yung author. Okay? Ginagabayan ka ng Holy Spirit. Sino dito, nasubukan nyo ng matutor? May nag-tutor sa inyo. Subukan nyo na ba matutor? Ha? Anong ginagawa ng tutor? Maliban sa binabatukan ka pag nainis sa'yo. Ha? Ha? Ang gagawin ng tutor, sige, kunin mo na yung assignment mo. Assignment. Tapos, sige, basahin mo yan. Hindi ko po makuha eh. Alam ko, nung bata ako, ang nagtuturo sa akin, kausap ko ng isang araw, pinsan ko. Kasi agwat namin more than 10 years, si Kuya Joy. Pero lalaki yun. Joy Kenneth, pangalan niya. Kung nanonood ka naman ngayon. Joke lang. Gusto ko isang araw eh. Naalala ko siya.
Nung bata ko, siya nagtuturo din sa akin. Hirap na hirap siya. Alam niyo kung ano tinuturo niya sa akin? ABC. ABC. Dito mismo, itong eskwelahan nito, St. Anthony to dati. Yung sabi ng lola ko, sabi ko, paano ba yung S? Sabi ng lola ko, parang snake. Snake. Parang snake. S. Nag-drawing ako ng snake. Ibig sa letter S. At inis na inis yung pinsan ko kasi hindi ako makapag-ABC nang hindi ko kinakanta. Paano yung kanta ng ABC? Ay, very good ah. Galing ah. Yeah, very good kaya. May Christian version yon. A, B, C, D, E, F, G. Jesus died for you and me. H, I, J, K, L, M, N. Jesus died for sinful men. Amen. O, P, Q, R, S, T, U. I believe God's word is true. U, V, W. God has promised you X, Y, Z. At home eternally. Yan. May bago kayo ABC, no? Oh. Alam nyo, pag nagbabasa kayo ng Bible, para kayong chinututor ng banal na spirito. Para kang nasa tabi mo, tapos tinuturuan ka, ito, sige, tama yan. Kausapin nyo yung Holy Spirit, walang problema mga kapatid. Huwag kayong matakot. Okay? Kasi para isip nyo, Holy Ghost. Parang multo yan. Nakakatakot. Di. Yung Holy Spirit yung mag-guide sa inyo into all truth. Bakit hindi mo nakukuha yung truth? One, baka wala kang relationship kay Jesus Christ. Bakit hindi mo nakukuha yung truth? Number two, malamang hindi ka nagbabasa ng Bible. Paano ka kagagabayan into all truth without studying the Word? This is truth. Gusto mo makapasa ng exam, hindi ka naman nag-aral for exam. Gusto mo matuto mag-ABC, hindi ka nag-ABC. Ha? May Christian version din yung 1, 2, 3. Next time na yun. Ha? Kailangan mo basahin, kailangan mo aralin. Pag hindi ka nagde-devotion, hindi ka nagba-Bible reading, sa tingin mo, may makukuha kang truth? Ano makukuha mong truth? Truth ng social media. Ano makukuha mong truth? Truth ng ABS-CBN at saka ng GMA7 at may bago na Encantadia. Yun ang makukuha mong truth. Anong alam mo sa Bible? Kapag pinag-usapan ganitong topic, meron ka nare-relate na topic? Pag wala kang nare-relate na traffic kahapon eh. Pag wala kang nare-relate na topic, ibig sabihin hindi ka nagbabasa ng Bible kasi sigurado kung nagbabasa ka ng Bible, meron kang makukomento sa bawat issue ng buhay. Anong opinion natin pag pinag-usapan yung LGBT? Ano sabi ng Bible? Pag pinag-usapan yung abortion, anong sabi ng Bible? Dapat meron ka nabibigay. Baka mamaya hanggang ngayon pinag-uusapan mo pa rin kung sino ba yung mga artista ngayon sa K-pop na hindi ko kilala. Ayun. Baka ngayon pinag-uusapan natin kung ano yung mga bagay na nangyayari lang dito sa mundong ito. Mga kapatid, sana gets na natin, itong mundo na ito mawawala. Sabi ni Jesus Christ, ito lang yung hindi mawawala. Bawat kudlit, every period, every mark, ito lang ang hindi mawawala. Salita lang ng Diyos. Lahat ng kinabibisihan mo sa panahon ngayon, lahat yan mawawala. Kaya dapat bigyan mo ng time. Okay? Maganda yung pagpasalamat ko. Sabi ko kanina umaga sa Discovery class, sabi ko gano'n na, yung piano, pwedeng gamitin ng Diablo, pwedeng gamitin ng Diyos. Yung technology, pwedeng gamitin ng Diablo, pwedeng gamitin ng Diyos. Kapasalamat ako sa social media, may mga Christians. Ang ganda-ganda lang na pag totoo kang Christian, madaanan mo yung reels about sa Bible, patungkol sa Panginoon, para ay, teka lang, di pa pala ako nag-devotion ah. Pag ganun, huwag kang mag-guilty na, porkit may nakita ako, mamayang gabi na lang, Lord. Hindi, pag na-remind ka ng Panginoon, gamit yung kahit technology, balik ka lang, no? Bible reading ka, mag-devotion ka. Okay, advice ko, Pastor, hindi ko maintindihan. 2 options. 1, hayaan mo muna. Diretso ka lang muna. May mga bagay na lang hindi mo muna magigets. Babalikan mo na lang next sa Bible reading mo. Number 2, research. Sobrang dali. Gusto mo mag-chat GPT ka pa. Mag-Gemini ka pa. At least inaral mo. Pero mo nag-chat GPT ka, nag-Gemini ka. Ano ba yung mga AI ngayon? Hindi ko alam eh. Basta yun yung sikat kasi. Gumagamit ka nun, tatanungin mo para sa assignment mo. Magkano yung gasolina? Ginagawa ko yun eh. Magkano magagastos ko pag ganito yung biyahe? Magkano yung toll? Tapos pag nagbayad ka na ng toll, pambihirang chat GPT, mali. Nakailang beses na akong gano'n. Mali, sabi niya, ganito lang yung magagastos sa toll. Pagdating mo doon, naka 700 ka sa toll. Ha? Kaya kailangan babasa ng Bible.
Ayaw mo to. Okay. Ang trabaho ng Holy Spirit parang ganito. Okay? Illumination. Lagi na binabanggit yan. Imagine mo na yung pagchututor sa iyo ng banal na Espiritu, parang nilalagay niya ng flashlight yung mata mo. Tapos, yan. Kaya kausap mo ang Panginoon. Panginoon, ano ba ibig sabihin nito? Panginoon, ano bang sinasabi mo dito? Ayan. Magbasa ka. Pag di mo maintindihan, okay lang. Baka next time, saka mo maintindihan. Alright? So, reminder, yung banal na Espiritu, walang bagong truth. There's this new movement na ang tawag ay progressive Christianity. I'm telling you right now, I cannot discuss it due to time, pero be careful. Okay? Be careful with that movement, progressive Christianity. Alam niyo yung ano yung progressive Christianity? Si Apostle Paul, kahit si Jesus Christ, may pagkakamali. And so may bagong truth. There's no new truth. We are only discovering truths na nandyan na po sa salita ng Diyos. Okay? Walang bagong truth. Alright. Third, ano yung paano tayo makakuha ng truth? Personal relationship with Jesus Christ. Number 2, how can you get truth? Illumination of the Holy Spirit. Revelation ng banal na Espiritu sa atin. Pangatlo, paano ka magkaroon ng truth? Transformation. Transformation. Ito actually yung theme verse natin for this mini-series. Anong sabi ng Romans 12? Verse 2? Be not conformed to this world. Be set apart from this world. Huwag niyong gayahin itong mundo na ito. Huwag kayong sumabay sa agos sa mundong ito. Anong sabi ng Panginoon? Be ye transformed. Paano ka nagtatransform? Paano ka nababago? Paano ka napapalitan? By the renewing of your mind. It's a present, progressive na trabaho ng banal na Espiritu sa atin. Transformation. Okay? Pag walang transformation, mga kapatid, okay, didiretsuhin ko na kayo. Balikan mo yung time na sinabi mo na nag-claim kang Christian ka. Okay? Listen ha, hindi kayo mabuti. Pag inato kayo, good morning. Okay. Saka lang. Pag walang transformation, from the time na na-convert ka, observe, evaluate. Actually, trabaho natin yan. From old to new, alam niyo ang sabi ng Bible, search me, Panginoon. Sabi ni Paul, tignan niyo sa sarili niyo kung totoo kayong Christians. Okay. From the time, yung point na naging Christian ka, hanggang sa ngayon, evaluate mo sarili mo. Meditate, upo ka. Ano na yung mga bago? Ano na yung mga dapat wala dyan? At ano na yung mga bagay na nandyan na dapat nandyan? Now, listen. Pag walang nangyaring pagbabago kumpara nung dati, sasabihin ko sa iyo, hindi ka mananampalataya, hindi ka Kristiyano. Okay? Masama ba ako? Sinasabi ko sa inyo ito? Hindi. Kasi sinasabi ito ng salita ng Diyos. Pag wala kang transformation, pag wala kang bunga, baka hindi ka nakakabit sa puno. Mga kapatid, alam kong imposible naman yung tinatawag na sinless perfection. Okay? Di naman talaga tayo maging perfect pa hanggang sa panahon natin ngayon. But there is this thing that we call transformation. Ay pagbabago na dapat. Pare-pareho tayo may kailangan ayusin ng Panginoon pa. Pero dapat babalikan mo yung sarili mo noon. Ano na yung trintransform ng Panginoon? O baka quits pa lang. Kaya nga may mga kaibigan ako na lumaki sa Christian home. Sabi nila, hirap kasi Mike eh. Lumaki akong Christian. Anak ako ng pastor, anak ako ng deacon. Okay? Hindi ko nakikita, ano yung difference ko noon sa ngayon? Ganito lang kasimple. Kahit lumaki ka pa rin sa Christian home, mula bata ka, dapat may transformation pa rin nangyayari. May transformation pa din. Kapatid, wala kang gana sa salita ng Diyos, hindi ka Christian. Wala kang desire matuto kung sino ang Diyos, makinig kayo, hindi ka Christian. Wala kang desire para magsamba, wala kang desire maglingkod sa Panginoon, mataas ang posibilidad, kapatid, hindi ka Christian, hindi ka mananampalataya. Alam mo lang yung term na Christian. Pero kung wala si Kristo, paano ka naging Christian? Nakakita na kayo ng, nakakita na kayo ng bulalo na walang baka? Ha? Cup noodles, no? Sabi ko, bulalo. Bakit sabaw? Cup noodles, pwede. Pero hindi bulalo pag walang baka. Nakakita na kayo ng sushi na walang seafood? O kaya walang kanin? Sashimi pag isda lang, sushi pag may kanin. Nakakita na kayo ng sushi na walang kanin?
Ha? Hindi ka pwede makakita ng Christian nang wala si Kristo. Dapat present si Kristo. Pag wala si Kristo, hindi Christian yan. Ngayon, kung ikaw nakaupo dyan, nanonood ka man ngayon online, na-realize mo ito, it's high time. Lord, tulungan mo ako. Tulungan mo ako kung tama ba yung paniniwala ko. Remember, go back to that Father na ang prayer niya kay Jesus Christ, Lord, help my unbelief. Tulungan mo ko sa hindi ko pananampalataya. Kasi dapat kapatid, gutom ka. Alam nyo anong ginamit na logic sa atin ni Paul? Na pag naging Christian ka? Ano sabi ni Jesus? Una, pinapanganak ka ulit. Born again. Yung born again, hindi yun yung nagtatalon na. Uy, tumatalon na, born again na. Pwede ka pupunta ng bar, magtatalong ka rin. Alam nyo ba, may mga bar, pinatugtog na nga yung kanta ni Chris Tomlin ba yun? Kalimutan ko. Hindi pa ako Christian nun, ha? Hindi ko makakalimutan yung pinatugtog sa bar yung kalimutan ko. Basta may kintang Christian na sumikat noon. Kahit sa radio station, every 5 minutes pinatutugtog. Pinatugtog sa bar, may mix ba eh. Chuk, chuk, cha, chuk, cha. Huwag mo sabihin born again yun, ha? Hindi pa yun born again. Pag born again ka, pinanganak ka ulit. Dahil sanggol ka, sabi ni Pablo, gutom ka sa gatas. Nakita niyo yung mga bata na yan? Nung sanggol yan, iiyak yan. Gutom na eh. Pangalawang dahilan ba't iiyak yung bata? Discomfort. Baka maihi, may tae. Alam niyo yung totoong Kristiyano, nasasaktan sa dumi. Dumi ng buhay niya. Nakita natin yon. Tapos later on, anong sabi na ni Paul? Itong oracles of God, nung bata kayo, habang lumalaki kayo, gusto niyo na ng karne. Pag bata ka naman ng palataya, gusto mo ng gatas. Nandidiri ka dahan-dahan sa dumi. Pag lumalaki ka ng Kristiyano, nagmamature ka na, ano nang hinahanap mo? Karne. Ano nang gusto mo? Yan pala yung sabi ng Bible. Tuwang-tuwa ka pa na may nadidiscover kang biblical truth. Bakit? Kumakain ka na ng karne. Anong sabi ni Luke sa Hebrews? Ang tagal mo ng Christian hanggang ngayon, gatas pa rin? Aba, dapat karne na kinakain nyo. Transformation. You cannot get truth if there's no transformation. If you cannot even appreciate the gospel. Ayaw, pre. Malipat. Okay? Ay, next na. Nag-back. Ayan, sige ako na. Okay, thank you. Alright. Kasi ganito yun, no? Bakit kinakailangan ng transformation? Ano sabi dyan? A worldly mind cannot recognize divine truth. Okay? Ganito lang kasimple yun, mga kapatid. Hindi mo na malalaman kung madilim yung lugar kung bulag ka. Tama? Kung bulag ka, madilim na talaga paningin mo eh. And so, kung brown out, nagsigawan na yung mga tao, ah! Nag-brown out, alam mo nag-brown out kasi mga kapitbahay mo nagsigawan na rin, nagrinig mo eh. Kung ikaw yung bulag, brown out, mainit na eh. Kapag hindi ka pa rin Christian, pag walang transformation, madaling pa rin yung paningin, hindi mo alam kung ano yung maliwanag. Hindi mo alam kung ano yung liwanag ng salita ng Diyos. And so, walang truth. Okay? Kasi, yung katotohanan ng Diyos, anong sabi dyan? Contradicts the world's logic. Kaya importante yung growth. Kukontrahin talaga, huwag ka nang magulat. Na bakit nung nagbago yung opinion mo sa mga bagay, yung dati mo maka-close, tsaka ngayon parang, yung sabi ni Hannah, yung may subtitle lang mukha. Yung katagalan, may subtitle lang yung mukha mo, pag nakarinig ka ng, ba't ganyan sila? Mali yun na. Nagsasubtitle na mukha mo kasi hindi mo mapigilan. Mali yun eh. Hindi dapat ganun eh. Di ba? Kung hanggang ngayon, okay lang sa iyo yung pagsisinungaling, okay lang sa iyo yung panloloko, okay pa rin sa iyo yung manipulation and control, ay, baka walang transformation, baka hindi Christian. Kung hanggang ngayon, okay pa rin yung kabastusan sa isip, okay pa rin yung kabastusan sa pag-uusap, malamang hindi Christian yan. Bakit walang transformation? Ganun pa rin. Ba't hindi nandiri sa ganun? Bakit yung panloloko, yung panlilang, hindi pa rin? Hindi nagbago yung opinions, hindi nagbago yung viewpoint, but wala yung truth. Malamang walang relationship kay Jesus, walang guidance ng Holy Spirit, at walang transformation. Hindi Christian yan. Kaya dapat klarong-klaro sa iyo yung iyong kaligtasan at relasyon kay Jesus Christ. Bakit mga kapatid? Anong date ngayon? July 13. It does not matter. July 13 ngayon.
Kasi any time of the day, pwedeng matapos yung buhay natin. Di ako nananakot. This is truth. This is facts. Dapat sigurado tayo na tama yung relationship natin kay Jesus Christ. I am reminding you right now and today, para nang sa ganun, we can do self-evaluation at manumbalik tayo sa Panginoon kung wala pa tayo. Pag-usapan namin to ng isa sa mga kinaka-counsel ko eh. Okay? Kapag narinig niyo yung word na freedom, ano yung naiisip ninyo? Kalayaan. Ano yung freedom? Ito ba yung pumunit ng sedula? Sabi ko sana, selyo. Sedula? Punitin! Ano ba? Ano yung freedom sa inyo? Makawala sa tawag mo dito? Sa ano po? Ha? Makawala sa pagkakasakop ng Espanya. Yan ba ang freedom? Yung mga kalayaan? Ha? Ano ba yung freedom sa inyo? Park? May freedom park? Ano ba yung freedom sa inyo? Okay. Ganito yung, pag freedom, madalas ang picture natin ganito. Pwede kong gawin na kahit anong bagay. Malaya ako. Di ba? Pag sinabing freedom, madalas ang isip natin, pwede kong gawin na kahit anong bagay. Totoo ba yun? Is that truth? Pwede kong gawin ng lahat ng bagay, therefore that is freedom? Tingnan niyo ito ha. Sabi ni Jesus, kaya nga sabi ko sa inyo, ano sabi niyo sa unang phrase? If you continue in my word, then you are my disciples indeed. Diyan pa lang eh. Ano sabi ni Jesus? Kung nagpapatuloy ka sa aking salita. Ibig sabihin, pag hindi tayo nagpapatuloy sa salita ng Diyos, wala din sa salita ng Diyos, hindi tayo disciples si Jesus Christ. Hindi tayo kay Jesus. Okay? Then ano yung sumunod na phrase? Ano sabi niya? And ye shall know the truth, and the truth, sa pamamagitan ng Bible, sa pamamagitan ng salita niya, malalaman natin yung salita, yung katotohanan, you shall know the truth, and the truth shall make you free. Now, again, the very embodiment of truth is Jesus Christ. Okay? You can only get truth from Jesus Christ. Now, kung ang definition mo ng freedom is doing anything you want, then that's not truth. Kasi si Jesus Christ, ang salita ng Diyos, maraming prohibitions, maraming pinagbawal. Kung meron siyang pinagbawal, ibig sabihin, hindi lahat pwede mong gawin. Tama? Now, kung si Jesus ang truth, sino naman yung lie? Sino? Iba bumubulong eh. Sino yung lie? Okay. Saan yun? Actually, few verses after, di ko nasulat dyan eh. Okay. John 8, verse 44. Sino may Bible? Kala ko. Ikaw lang, pastor. Okay. Pakibasa yung verse 44. Ay. Basahin natin yung verse 44. Papabasa ko sa inyo. Sino may... Para tayo na sa noon time show, lalapit ako. Sino may version ng Bible na ano? Joy, nandiyan ka na? 44? Oh? Ay, hindi. Ay, hindi, okay lang. Ay, pwede rin niya konektado yan. Ang galing nga. Pwede rin niya konektado yan. Pero ito, dyan, sige, Tito Mar. John 8:44. You are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Sino nakakalam sinong kausap dito ni Jesus Christ nung binabanggit niya yan? Ha? Hindi papa mo, hindi mama mo. Ang kausap niya ni Jesus, mga Pharisees. Yung religious leaders, nakakaalam ng tanak. Baka memoryado yung Torah. Sinabihan ni Jesus, kayo ay sa inyong aba. Sino daw yung tatay nila, sabi ni Jesus? Si Satan. Kayo ay sa inyong amang diablo. Bakit yung sinabihan na yung mga Pharisees ay sa kanilang amang diablo? Ano sabi doon? Kasi he is a father of lies and the lust thereof. At ang ninanais ninyo, yung gusto ninyo. That's the key word. Yung dinidesire ng heart mo, yung desire ni Satan. Lying. You love lies. You love manipulation. You love control. Are you getting it? Pag na kay Jesus Christ tayo, you want truth. If you still love lies, probably you are in Satan. Okay? Kasi sabi niya ganun, ginagawa lang din ng anak yung gusto ng ama. Kaya nga ang sabi sa atin ni Peter
Be ye holy, for your Father is holy. Okay? Ay, natalon na. Okay, thank you. Okay lang. Okay, thank you. Thank you. Alright? So, ayan. So, I want you to get this picture, mga kapatid. Jesus Christ, truth. Satan, lies. Alright? Ang pinaka-deception, maganda yung pinakita kanina. Yung pinaka-deception ni Satan, alam nyo kung ano? Now, when you are in lies, you are in deception, okay? Masaya ang buhay. Di ba? That's the greatest deception. Na ginawa ni Satan, saan? From the Garden of Eden. Uy! Kapag kinain mo yung pinagbabawal na yan, magiging magaling ka. Uy! Pag ginawa mo yan, magiging parang Diyos ka. You see? Anong ginagawa ni Satan? Pwede mong gawin ng kahit anong bagay. That's the greatest lie. Mga kapatid, the more you embrace that, mas lalo kang lalayo sa Panginoon. Kasi supposedly, ang Panginoon, binibigyan ka ng guidance, binibigyan ka ng boundaries, binibigyan ka ng barriers na, Mike, eto lang dapat. Kasi pag lumabas ka dyan sa boundary na yan, masasaktan ka. Of which nangyari kay Adam and Eve. Nung in-embrace nila yung lies, ano nangyari? Lumabas sila. Nilabas sila. Bawal na kayo dito because you are now of your father, the devil. Okay? So, kailangan sa truth tayo. Sabi ni, kanina ba nyo pa nakikita, ayaw ulit, brother. Nalipat ata. Sige ako na. Okay. Sabi ni Doug Wilson, truth is not determined by majority vote. It does not matter if in your school, you are the only person saying na ang Bible is truth. Does not matter. In your company, does not matter kung ikaw lang nagkasabi na si Jesus lang yung truth. Okay? It does matter if in your family, ikaw lang yung nagbabasa ng Bible at pinangahawa kami yung salita ng Diyos. It does not matter even if people will tell you that you are a hypocrite. Mga kapatid, if you want the truth, if you want the Bible, if you want Jesus Christ, you are on the way, you are right there on your path to transformation. Huwag kang mag-alala, lahat ng pangit sa buhay mo, lahat ng ayaw ng Panginoon, aalisin ng Diyos yan, but you need to be on track. You need to be on track. Do not miss your devotion, your Bible reading, your prayer life. Without those spiritual disciplines, transformation is impossible. And so, we must stop treating the Word of God, the truth, as subjective. This is not subjective. Truth is not subjective. Okay? At embrace natin yung salita ng Diyos as the objective standard. Point number 2. Okay? Yung salita ng Diyos is our counter-culture declaration. Okay? Whatever is happening, whatever issue, modern issue, okay? Yung time na concern natin sa panahon natin ngayon, lagi tayong babalik. Anong sinasabi ng salita ng Diyos? Because of this wisdom, lahat ng issues of life, merong sagot ang salita ng Diyos. Okay. Anong sabi ng 2 Timothy 3? If di nyo pa ito memorize, i-memorize nyo kung anong version yung preferred ninyo. Pero kailangan nyo memorize ito. Okay. English na lang. May Tagalog din ako nilagay dito, pero yan. Sabi dito, all scripture, not some, not in part, all. All scripture is given by inspiration of God. Sa Tagalog, ang sabi doon, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Paano ba yung inspiration? Pag inspiration, ang ibig sabihin po dyan, He caused it to happen. Okay? Pag sinabing inspiration, He caused it to happen. Mamaya may papaliwanag pa tayo para mas klaro dyan. Alright? So ano ibig sabihin nito? All scripture is given by God because He caused this to happen. Okay? Galing to sa langit. Bakit binigay ng Panginoon itong lahat, buong kasulatan na ito? Okay? Number 1, ano sabi dyan? Profitable for what? Doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God, ang mananampalataya, ang anak niya, may be perfect. Kala ko ba walang perfect, pastor? Pero merong perfecting. Okay? Present progressive. Romans chapter 12, verse 2. Thoroughly furnished. Sa ibang version, ang sabi dyan, thoroughly furnished. Gusto ko ma-imagine nyo parang tela. Okay? Hindi lang thoroughly, kundi truly, tagusan, truly furnished unto all good works. Himahimayin po natin ito. Okay. Hindi ko na ano yung Tagalog. Okay, una, all scripture
is inspired. Saan ako? Okay. All Scripture is inspired. Paano po yan? Okay. Kapatid, it is not merely a collection of helpful thoughts. Kanina nakikinig si Hannah kay Tim Keller, kung kilala niyo siya. Okay. Naalala ko doon, sabi nga Tim Keller, some people would go to church, listen to the Word of God, and probably even study the Word for the purpose of gaining something. What is that? Para nang sa ganon, pagpalain ako ng Panginoon. Okay, listen. Gusto kong mag-church, pero di ko magawa. Gusto kong mag-church, gusto kong makinig ng salita ng Diyos, magde-devotion ako, magba-Bible reading ako, para i-bless ako ng Panginoon. Nung hindi pa po ako mananampalataya, ginagawa namin, once a year, pupunta ka sa simbahan, magtitiri ka ng kandila. Sino nakakalam nun? Ha? Para buong taon, i-bless ka ng Panginoon. No choice ang Diyos dahil nagtiri ka ng kandila, no choice siya, pagpapalain ka niya. Nagtirik ng kandila si Mike, no? Wala, kailangan pagpalain to. Tirik eh, ay magawa. May mga tao na they would attend church para pagpalain sila ng Panginoon. And so, anong reason nila? Bakit gusto nilang mag-worship? Bakit gusto nilang mag-attend ng gawain ng Diyos? Para nang sa ganon, tulungan ako ng Diyos sa buhay ko. Napakababang dahilan ng pagiging Kristiyano. Kasi anong ginawa mo sa Diyos? Alam mo kung anong ginawa mo sa Diyos? Tagatulong. Assistant mo. May problema ako, asistahan ako ng Panginoon. Kasi nag-worship ako sa Kanya, so no choice siya, kundi pagpalain niya ako. Ganun ba? Di ba dapat yung worship, by the word worship, okay, worthship, dahil nakita natin yung worthiness, yung value ng Panginoon. The reason you are worshiping, okay, ay nang sa gano'n, dahil nakikita mo, mas lalo mo nakikita yung purpose ng life mo na para talaga sa Panginoon. It's not only for you. And so the Bible is not merely collection of beautiful thoughts na parang Confucius. Hindi ito yung, ay, hanap nga ako na maipopost ko sa My Day kasi quotable quote. Maka My Day nga, that sounds so smart. May bago kang picture, sinamahan mo ng quotation sa Bible. Ay, napakabait, may quotation sa Bible yung kanyang bagong DP. Ha? Yung ngiting banal. Ha? This is not a collection of helpful thoughts, mga kapatid. The Bible, Old Testament, nakasulat dyan, ilan? 39 books. Genesis to Malakay. New Testament? Okay. 27, Matthew to Revelation. Lahat ilan? Okay. Nabasa nyo na? Pag hindi pa, basahin nyo. Okay. Pakinggan nyo ako ha. Meron di ba yung mga tinatawag na 1-year Bible reading? Familiar ba kayo doon? Oh. Ito, pwede kayong gumamit. Ang sikat na app kasi yung YouVersion. Ano ba yung mga sikat na app? Sa akin ang ginagamit ko kasi Blue Letter Bible. Ano ba? eSword. Meron niya sa computer. Pag sa phone, MySword. Ano ba? Logos. Si Michael, ano yan eh? Ha? May free version naman eh. Pero hanggang doon ka lang sa introduction. Anyway, hindi na alam na iba. Okay. Kung ano man, pwedeng app. Pwede rin ito lang. Ito na, diretso na dito. Okay. Ito lang mga kapatid. Huwag kayong ma-pressure na dapat 1 year matapos nyo. Yun lang yung mai-advise ko, una. Huwag kayong ma-pressure na kailangan maubos ko to eh. So, yung 5 chapters ko ngayon, dapat maubos kong basa yun. Pag hindi ko natapos yun, paano yung Bible 1-year reading? Okay. Alam nyo ako personal, may time na chapters, may time na 1 chapter, babasahin ko 7-10 times 1 chapter. Kasi may gusto ako makuha. Okay? So, ito yung mapapayo ko sa inyo. Okay? Magbuklat kayo ng Bible kahit unti-unti. Ay, thank you pare. Okay. Kahit unti-untiin ninyo, okay lang po yun. Di na matatapon ito, di na kape. Hanggang may peklat ko, laki na. Tapon na kape. Okay? Basahin nyo lang. Huwag kayo magmadali. Namnamin ninyo. Nguyain ninyo. Pag ready na kayo, next. Basta nguyain nyo. Huwag naman yung tipong, sabi ni Pastor, kahit pa kunti-kunti lang eh. Alam nyo kung gaano kahaba yung per chapter, gaano katagal babasahin nyo? Average of 3 minutes. 3 minutes lang. Gaano kahaba ang reels?
Ha? 2 minutes, 3 minutes. Yung ibang ang reels ngayon, umaabutan ng 23 minutes eh. Pero kaya mong panoorin eh. Si Ninong Ray, pinanood mo hanggang natapos lahat ng 5 ways niya. Ilang minuto yun? 20 minutes. Isang oras na nga ngayon eh. Hindi ko na pinapanood ng ganun. Pag nasa CR ako, papalipas lang, para may narinig ka lang. Ha? Ano yung mga pinapanood ninyo? Yung, make-up. Yung willing ka manood na nag-make-up ng gano'ng katagal. 30 minutes, ang kinukwento niya about murder pa. Pero masaya yan. Point is, if you are willing to listen and watch those stuff, bakit hindi pagdating dito? Saglit lang. Ay, sabi ni Pastor, saglit lang. Huli kita, Pastor. 3 minutes, okay na ako. Lord, thank you. I feel so holy right now. Okay? Huwag na wag ganun. Yung talagang nguyain mo. Ito, honest lang ha. Diba? Pag nagising ka, anong unang pumapasok sa isip mo? Ano kayong kakainin ko? Yun ba? Ano pumapasok sa isip ninyo? Ay, sino mga nag-message sa akin? Ano ba yung mga notif ko? Dumating na ba yung pera? Pasok ba yung sweldo? Ha? May ano naman? Okay. Now, kailangan lang maging habit na, teka lang, before ako makipag-usap kahit kanino, of which I am not obligated to, before I respond to anything and to anyone, I should respond to God's grace today. Balik lang muna. Ito muna, babasa muna ako. Okay, makikipag-usap ako. Isang chapter lang kaya mo, okay lang. Pero pagkabasa mo ng chapter, huwag yung, okay na. Messenger na ulit. Reels na ulit. Huwag naman. Para kabasa ka ng chapter, nguyain mo. Pag nguya mong ganon, pakipag-usap ko sa Panginoon. Panginoon, ganyan. Normal conversation. Ganon lang. Okay? Hanggang alam nyo yung mangyayari, yung salita ng Diyos nang inuya mo ng umaga, o kung panggabi ka, gabi, nakita ko ng mga nagko-call center. Kung gabi ka nang umuya ng salita ng Diyos, alam nyo kung ano mangyayari kapag nagpe-pray ka after nun? Buong araw mo kausap Diyos. Kahit nasaan ka. Hindi na obligasyon yung prayer. Nagdadrive ka, naglalakad ka, huwag mo lang lakasan. Alam mo, Panginoon, ganyan. Yung mga kapitbahay, wala, nabuang na yung tao nagwawalis. Mag-uusap na sa Panginoon na out loud. Nakwento ko ba sa inyo nung galing akong trabaho minsan, noon pa to, bago akong Christian noon kukunin ko yung back pay ko. Excited na ako. Madaling araw naman ang opisina ng HR sa call center, di ba? Paano na ako, pauwi, galing. Madarig na siya, doon yung opisina namin dati. Nakipag-usap ako sa Panginoon naman naglalakad. Panginoon, sumakay akong jeep. Pagsakay kong jeep, nagbayad ako. Panginoon, bayad po. Tingnan kami ng driver. Pinarto ko tumingin sa kanya. Sabi niya, sila ulo ata. Kausapin niyo ng Panginoon kahit nasaan kayo. Talk about kung ano yung napag-usapan. Nung dinabasa ko yung naman, sabi kong ganun, Panginoon, kung halimbawa malayo ako sa kalooban ninyo, mangaral ako ng hindi mo kalooban, sawayin mo kaagad ako, paluin mo kaagad ako, makipag-uusap lang kayo. Kung anong pinag-uusap nyo sa Bible. Pag wala kayong ganyang habit, walang truth sa buhay mo. I am telling you right now. Okay? Ay, sorry. Okay. Gaano katagal sinulat yung Bible? Sobrang galing nito. 1,500 years. Actually sa iba, 1,600 years. 1,500 years sinulat ang Bible. Ilan na nagsulat ang Bible? Ha? Napakita ko na kanina. 40. 44. 40 writers. 40 writers na nagsulat. Biruin mo, imagine ito mga kapatid. 1,500 years. Meron ba taong nabuhay ng 1,500 years? Wala. Lahat ng nagsulat ng Bible, hindi panahon nila before Noah. Hindi umabot ng 900 years old. Ha? Yung pinakamatandang tao na nagsulat ng Bible, nasa 100 plus lang. Oh. Wala. Sino pinakamatandang nagsulat ng Bible? Moses. Ilang taon si Moses namatay? 100. Utang. Okay, 120. Okay. Para hindi nyo makalimutan 40-40. 40 Egypt, 40 wilderness, 40 another wilderness. Okay, yan. Biruin nyo, itong 40 na ito, hindi nag-usap-usap. Nabuhay sa iba't ibang panahon, nabuhay sa iba't ibang lugar. Diba? Bakit walang contradiction ng salita ng Diyos in spite of that truth? Ha? Bakit walang contradiction sa salita ng Diyos? Yung binasa mo sa Daniel, na-connect mo kay Jeremiah, na-connect mo sa sinabi ni John the Beloved. Nabuhay na iba't ibang panahon, bakit magkakakonect na lahat ito sinabi nila? Hindi naman sila nag-usap, wala pang Instagram nun. Para yan ang susulat mo. Ikaw, tingin mo. Wala sila nag-usap nun. Wala silang messenger. Wala nga sila magkakakilala lahat eh. Pero bakit magkakakonect yung sinabi nila? Ito po yun.
Kasi meron lang isang author. Ang nangyari dito sa hawak natin ito na sandamukal yung karanungan, alam niyo kung ano? Dictation. Sinabi mismo sa kanila kung ano yung dapat malagay dyan. Kaya yung ito po, you are holding right now a miracle. Tapos hindi mo babasahin, ilang tao namatay dito, ilang gusali yung sinira dito, higit sa lahat may pinako para dito. Okay? Ito lang. Okay. 2 Peter 1:21, tandaan nyo ito ha? Okay, ano sabi dyan? The prophecy, or the word of God, came not in old time by the will of man. Hindi dahil sa kagustuhan ng tao. Hindi yan sa isip ng tao. Okay? Hindi sa dunong ng tao. Not by the will of man. But holy men of God, chosen men of God, spake or wrote as they were moved by the Holy Ghost. Paano nasulat ito? Ayun yung tinatawag natin na God-breathed. Okay? Inihinga sa kanila. Ayun yung tinatawag na inspiration of God. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, tinuruan sila kung ano yung dapat maisulat dito sa hawak natin na aklat na ito. Alright? Fourfold function. Anong sabi ng apostol dito? Fourfold function. Para saan yung salita ng Diyos? Ito kamanghang-mangha na himala na ito. Okay, ano sabi niya? 1, doctrine. Bakit mahalaga ang doctrine? It tells us what is right. Yan. Mga kapatid, nag-aaral tayo ng doctrine. Alam niyo tuwing kailan? Marima sa Bible reading nyo, sa devotion niyo, tsaka worship service, discovery class. Nag-aaral tayo dyan. Yung, patawarin niyo ako dun sa iba na nag-a-attend. Alam kong minsan may mga napag-uusapan tayo na medyo maano lang kaagad. Pero huwag kayong mag-alala. Mga after 5 years, magagets na natin yan. Biro lang. Pero ang point ko lang, basta mag-attend lang kayo. Para pag may questions kayo, may naiisip kayong gusto nyo pag-usapan, mapag-uusapan natin. Doctrine is important. Huwag tayo ma-allergy dito. Bakit? It tells us what is right. And so, doctrine is important. Second, anong sabi ni Paul? Reproof. Scripture is for reproving. Bakit? It tells us what is not right. Para parehong right yung word. Okay? It tells us what is not right. It tells us what is wrong. Yung salita ng Diyos is for correction. So, it can tell us how to get right. Yung salita ng Diyos is for instruction in righteousness, so we can stay right. It tells us how to stay right. Sabi ni Paul, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, so it can tell us what is right. For reproof, so it can tell us what is wrong. For correction, so it can tell us how to get right. For instruction in righteousness, so it can tell us how to stay right. Okay? Yan. Kaya mahalaga ang salita ng Diyos. Attend kayo ng discovery para lumago. Matuto. Ayaw, kapatid. Nasa stuck bigla. Ayaw talaga? Mag-stuck? Ayun. Okay. Then lastly, tapusin ko na ito. Di ko na-discuss yung last point. Okay. So we can be fully equipped. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God, verse 17, that the man of God may be perfect, truly furnished unto good works, so we can be fully equipped and do the will of God. Okay? And so, lahat ng paraan kung paano maging banal, kung paano mamuhay ng tama, ibinibigay sa atin ang salita ng Diyos. Hindi ka makapamumuhay ng tama if wala ang salita ng Diyos. Okay? Ito alam niyo yung Lifeway Ministries? Actually, yung iba nating VBS materials galing sa Lifeway. Okay. According to a 2022 Lifeway research, ano sabi dyan? 32% of regular churchgoers read the Bible every day. Ilang percent? 32. Hindi ko natatanongin sino nagbabasa dito ng Bible. Pero dapat, sana kasama tayo dun sa minority na 32%. Sana kasama tayo doon. If hindi, sumama na tayo doon. Para yung 32 maging 33%. Okay? Ito lang yan. Bigyan natin ng larawan. Okay. Nakita na kayo, lilipad kayo sa airport. Sabihin nung nag-a-announce, ladies and gentlemen, be ready. You should go to gate, mahaba yun doon sa naiya, gate 3B. Yeah. Sabi niya, we think and we feel it's going to be safe. Pag gano'n yung narinig mo announcement sa pakiramdam nila, okay lang lahat. Bibigyan ka pa ng argument. Because earlier, the pilot landed his plane safely.
So we think you will fly smoothly. Sumakay ka aeroplano. Pag sakay mo aeroplano, bumati rin yung piloto. Ladies and gentlemen, this is Captain Palero speaking. Today is sunny weather, I think. And later, we will not experience any turbulence. I feel. Nakarinig na kayo ngayong announcement sa aeroplano? Hindi. Sasabihin nila sa'yo, today, ladies and gentlemen, it's a sunny weather, it's 32 degrees according to our instruments. We are going to fly by this time. Our estimated time of arrival is ganito, ganyan. Bibigyan ka ng specifics. Why? They have their instruments. Bibigyan ka ng facts. Hindi ka bibigyan ng feelings. Hindi ka bibigyan ng opinions. Are you listening? Ha? Hindi ka. Kapag ganun yung sinasabi ng piloto, lagot kang bata ka. Piece of air yun. Biro lang. Kahit piece of air, okay lang yun. Nasubukan ko yun. Okay? Pagdating sa spiritual journey mo, hindi ka pwede maglagay sa I think and I feel. Lagi kang babalik ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Not according to cultural trends. Hindi according to present issues, to modern matters. Hindi. Babalik tayo lagi sa salita ng Diyos. Sabi ni R.C. Sproul, hindi ako Calvinist. Sabi ni R.C. Sproul, the Bible is not only the ultimate authority, it is the ultimate clarity. Ganda, no? The Bible is not only the ultimate authority, it is the ultimate clarity. You want na gusto maging clear yung life mo? Go to the Word of God. So, mga kapatid, are you using God's Word to guide your decisions, your beliefs and values? Go back to David, go back to Joshua. Bakit nagkaloko-loko yung buhay nila? When they forgot to pray, when they forgot to ask truth from God. Kailan naging okay yung mga biyahe nila, yung lakbayin nila? Whenever they are in God's will. Okay? Hindi ko na tatalakayin ito. Pero, ito. Due to time, I'm sorry. Okay. Let me just say this. Okay? Biblical truth is not restrictive. It's not imprisonment. Actually, it's protective. Alright? Let's end na po. Okay. The word says, live your truth. Ano sabi ni Jesus? Thy word is truth. Sabi ng mundo, what's true for you isn't true for me. Magkakaiba tayo ng truth. Anong sabi ng Biblia? All scripture is given by inspiration of God. Ang sabi ng mundo, follow your heart. Ay, piskot talaga yung follow your heart na yan. Patay kang bata ka. Heart is deceitful above all things, who can know it, and desperately wicked. Ha? Sabi ng mundo, follow your heart. Ay, patay ka. Sabi ng salita ng Diyos, hindi na natin dinaanan, pero sabi ng Proverbs, the way that seems right can end in death. And so, kung yung truth is like water, yung opinion mo, opinion ng kaibigan mo, opinion ng mundo, it's just like a puddle of water. Ligaw na baha. Ligaw na putik. Okay? Pero yung salita ng Diyos, yung karagatan ng buong